Pero ito mga kapatid, meron akong share sa inyo. Ito, hindi sineshare ng ibang mga mekaniko to. At yung ibang mga mekaniko, hindi rin nila alam na dito nagkakaroon ng problema. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Grabe, sobrang grabe. Sumakit na naman ang balakang ko. Pumunta po ako kaninang umaga, alas 11 ng umaga, diyan po sa may Marikina, sa SSS. Umikot lamang ako dito sa Marcos Highway sa Felix Avenue dahil ayokong dumaan dyan sa Sumulong Highway dahil alam kong mas matraffic po dyan. Ako po, alas 11, dumating ako dito sa Autoruns, alas 4 na ng hapon. Sa dami po na naghihintay sa akin, hindi na ho ako nahintay nung ibang mga customers na nag-alisa na po, iniwan na lang yung kanilang mga sasakyan. Sobrang tindi na ng traffic dito sa Rizal, lalong-lalo na kapag Sabado. Dahil nga sa walang number coding, yan ang nagiging problema. Sumosobra ang dami dahil marami na rin po kasing mga attraction dito po sa Rizal. Anyway mga kapatid, tuloy ko lamang po itong aking mga pagbablog, yung mga pagtulong ko po sa maraming mga subscribers ni Autoruns na mga nagtatanong po sila sa kanilang mga problema. Ito po ang comment problema ni Random Contents. Sabi po niya, Sir Ran, sana po please matulungan po nyo ako. Isa po akong OFW ng 15 years pero nag-for good na po ako sa Pinas noong 2019 pa po. Nasa kasa ang car ko po ngayon. Kaso need naman daw palitan ng transmission assembly ng buo. Baka po pwedeng matulungan po ninyo akong i-rebuild. Maraming salamat sir. Ito nung binabasa ko to kanina, gusto kong i-comment muna kung ano yung sasakyan niya. Pero habang naghahanap pa po ako ng ibang mga tanong dito po sa mga vlogs ko, nandoon pala, meron pa siyang isang comment at ito nga po ang sabi niya. Magandang araw po sir, kailangan ko po ang tulong nyo please. More than 3 months na po kasi di pa nagagawa. Ford Territory ko, 2021 model. Transmission po ang problema, laki na ng nagastos ko. Bumili na ako ng bagong TCM, Transmission Control Module. Wala pa rin po. Please, tulungan po ninyo ako. Salamat po. Sir Random Contents, hindi ko direktang masasabing kayang-kaya kitang tulungan at maayos natin ang iyong transmission dahil ito nga pong Ford Territory mo, bagong-bago pa po yan at halos wala pa talaga tayong mabibiling mga pyesa niyan. Pero kinausap ko kanina si paring Charlie kung kakayanin ba namin na magbukas at umayos ng mga transmission ng Ford Territory, sabi naman niya ay kaya raw. Kaya po, kung madadala nyo po dito ang inyong Ford Territory at ilalabas nyo sa kasa, magdidesisyon po kayo. Kaya lang baka hindi na umaandar. Kasi sabi nyo, 3 months na po, di pa nagagawa. Sabi nyo, marami na kayong nagastos. No? Bumili na kayo ng bagong TCM, wala pa rin. Kung kaya man natin na matulungan kayo, ay hindi po natin ipagkakait po ang tulong sa inyo. Alam nyo po mga kapatid sa kasa, hindi naman talaga nagre-repair yan. So yung pagbili ng TCM, Transmission Control Module, galing pa rin naman talaga sa kasa yung pyesa na yan. Ngayon, kung talagang may sira ang inyong transmission, yung mga linings niyan, hindi po talaga yan nare-repair pag sa kasa. Kaya ang mangyayari po talaga dyan, ilalabas nyo po yan sa kasa. At hahanap talaga kayo ng gagawa. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo kanina, i-try natin. No? Hindi naman na masama na mag-try si Autoruns na ayusin ang inyong Ford Territory pagdating diyan sa transmission. Ngayon, ang susunod naman po na comment po ay mula kay Marge Stan. Good eve, Sir Randy. Tanong lang po ako, nare-repair po ba engine support ng Honda Civic FC 2016 model? Thanks. Alam niyo po, pagdating sa engine support, huwag po kayong magpa-repair. Yan ang ginagawa nung iba na nagpapagawa ng goma, yung gulong ng mga malalaking truck. No? Matigas kasi yung goma na yon. Hindi po pwede sa engine support ang palitan ng ganong klaseng mga goma. Sa totoo lang po, yung mga nagiging issue ng vibration sa ating mga sasakyan, kahit buo pa yung engine support, nagkakaroon ng vibration kasi yung goma dahil sa init doon sa engine bay, nadadarang sa init yung goma, nawawala yung lambot niya. Tumitigas siya. Kaya pag tumigas siya, lahat ng vibration na nakikreate ng engine ay na-absorb yun ng gomang hindi na malambot, yung matigas na. So parang kahoy na yon. Kaya yung vibration na yon na dapat i-absorb ng malambot na engine support na goma ay nagiging matigas na yon at yung vibration na yon nararamdaman mo na doon sa body. Kasi nga matigas na po yung goma. Ngayon, kung magpaparepair kayo ng mga engine support na yan, dadalhin nyo dyan sa gumagawa ng mga bushing, no? Yung mga rubber bushing,
Hindi po para sa engine support yun. Pwede yun sa mga suspension parts. No? Yung talagang malalaking goma na kailangan doon sa mga lower suspension. Kung talagang wala kayong mabibili, pwede po yun. Pero sa engine support, wag niyo pong gagawin yun dahil sasakit ng ulo nyo. Dahil siguradong lalakas ang vibration at mararamdaman nyo na po yan sa body ng inyong mga sasakyan. Bili na lang po ng bago. Mayroon naman pong available na pyesa itong sinasabi nyong Honda Civic FC 2016 model at hindi rin naman ganun kamahal ang mga engine support. Ang next naman po mga kapatid ay kay Mr. James Velasquez. Ito po ang kanyang tanong, Idol, magkano pa-calibrate ng injectors ng Ford Ranger 2.2? Sir James Velasquez, yung mga injectors po na yan, ng mga electronics, lalong-lalo na yung sa mga Ford po na yan, wag niyong pabubuksan yan. Hindi po yan basta-basta nakakalibrate or nakikleaning. Once nabuksan nila yan, nagkakaroon ng issue yan. Ito, meron akong injectors po dito. Ito naman ay sa Ford Everest. Ito po ay mga electronics. Para makalibrate mo ito talaga at makuha mo talaga yung functions niya na lahat ay gumagana, kailangan dadaan siya sa flow test na computerized po ang magsasabi kung ang inyong injectors ay nakalibrate ng tama. Kasi kapag hindi, ang lumalabas po kasi sa mga test ay ito po naka-X yan. Ayan po yung kanyang flow test. Yan yung mga data na kailangan ay ma-achieve niya at kapag iyon ay okay na, ito na po ang mangyayari. Pero ito po kasing injectors na to, 4 to, bagsak lahat to. Ito po ay ni-rebuild, yung 4 po na to. Kapag po kasi talagang bagsak na ang inyong injectors, hindi na yan kaya yung sinasabing makalibrate. Kaya kung minsan, pag ibinalik sa inyo yung injectors, ay may problema pa rin. Low power pa rin. O kaya naman, malakas pa rin yung fuel knocks. Kasi nga, hindi mo naman to basta-basta makakalibrate kung wala ka talaga ng simulations na nasa computer talaga. So dito po sa pinapakita ko sa inyo mga kapatid, no? Tulad nga dito sa maximum power, mayroong parameter, may pressure, may response, may delivery, mayroong backlick flow. So importante yung mga data po na yan na makikita nyo sa inyong mga injectors. Kaya po, kung kayo talaga ay gusto nyong maging maayos ang inyong mga injectors, dadalhin nyo talaga doon sa tamang calibration center at tamang trabaho din ang ibibigay po sa inyo. Ang susunod naman po mga kapatid ay mula po kay Sarmiento Canimo. Good morning po Sir Randy. Ano kaya po ang problema ng adventure ko? Di naman ginagamit, pinapaandar naman once a week. Iniikot sa subdivision 20 to 30 minutes. Bigla na lang nagkaroon ng talsik sa dipstick at konting usok. Pero sa tambucho, wala namang usok. Regular naman ang change oil niya every 6 months. Salamat po kung masasagot. Kapag hindi mo kasi ginagamit ang sasakyan mo, yung mga piston ring niyan ay umi-stack up mismo doon sa piston. Sabi mo dito, sa isang linggo, isang beses lang yata, sabi mo ginagamit once a week, iniikot 20 to 30 minutes. Ang problema dyan, kung yung piston ring ay mag-i-stack up at hindi siya umi-expand at lumalapat doon sa cylinder wall, magkakaroon ngayon ng leak, no? Ng tagos, yung compression. At yung compression na yun ngayon ang magsisilbing puwersa o pressure para yung langis ngayon ay paakyatin niya doon sa may dipstick. Kaya po kung hindi nyo palaging ginagamit ang inyong sasakyan, kadalasan po sa mga diesel engine talagang nagkakarbon yung mga piston ring na yan. Tapos hindi mo ginagamit, tumitigas yun. Yung carbon kasi pag tumigas yun, ay halos naglalak na yung piston ring mo. Kaya ganun ang nangyayari. So gamitin mo ng gamitin, baka makatulong pa yun at gumamit ka ng magandang langis. Pero kapag kasi nagkaroon na ng talsik yan, bihira na ang nakaka-survive na makina dyan kasi nga hindi na maaayos yung singaw na yon. Pero ito mga kapatid, meron akong i-share sa inyo. Ito, hindi sineshare ng ibang mga mekaniko to. At yung ibang mga mekaniko, hindi rin nila alam na dito nagkakaroon ng problema. Bagong overhaul, halimbawa, tapos nagkaroon ng talsik, bagong overhaul, bago lahat ng pyesa. Tapos nagkaroon din ng usok sa dipstick. Saan kaya nanggaling yon? O ito mga kapatid, total merong injectors dito. Ito, nakikita nyo po ba to? Itong tanso na to. Ayan. Ito kasi pagka nagpa-rebuild kami sa central, kasama na tong injector washer. So itong injector washer na to, pwedeng magkaroon ng leak dito. No? Halimbawa, yung bagong overhaul mo na engine, yung sinasaksakan nito, yung pinapatungan niyan na ganon, paano kung marumi yun? At may carbon. Pag marumi yun, hindi lalapat ngayon itong injector washer. Okay?
So pag hindi lumapat yung injector washer, yung singaw na yon na galing doon sa combustion, kasi itong dulo na to sa combustion chamber na yan eh. Yung singaw na yon na galing sa combustion, dadaan dito yon. Karamihan kasi ng mga injectors ngayon nasa loob mismo ng makina. Hindi katulad ng mga lumang diesel engine na nasa labas, yung injectors. So karamihan ito, mga nasa loob na. So kapag yung singaw na yon na dito sa washer ay lumabas dito at pumunta doon sa makina, malakas yun, yung puwersa na yun. Akala mo piston ring ang naging problema. Yun pala, may singaw ka dito sa mga injector washer. Kaya tuloy ang nangyayari, iaangat niya ngayon, yung pressure na yun, paangatin niya ngayon yung langis, pwede doon sa oil refilling cap or pwede rin doon sa dipstick. Kasi habang umaandar yung makina mo, akyat baba yung piston, napakalakas ng singaw na yun. Paano kung dalawa? Paano kung apat yung magkakaroon ng singaw ng mga injectors na yan? No? Yung washer. Kaya yun ngayon ang magkikreate ng tilamsik sa dipstick at yun din ngayon ang magkikreate ng usok. Kasi may usok yun eh. Combustion chamber kasi yun eh. Sisingaw ngayon dito yung usok, pupunta yun sa loob ng makina. Yun po ang hindi alam nung iba. So paano gagawin doon? Kailangan kapag ka nagkabit ka ng bagong injectors ay lilinisin mo mismo yung inuupuan nitong washer. Ngayon, pwede bang mangyari yun? Halimbawa, hindi naman bagong overhaul. Matagal nang gumagana yung engine mo tapos biglang nagkaganon. Pwede rin po. Kasi nga nagkakarbon po ito eh. Mas prone nga yung mga luma ng mga sasakyan or gamit na yung makina mo, mas prone yon sa magkaroon din ng singaw dito. Kasi itong mga injectors naman na to, may clamp lang to dito eh. May clamp lang yan. Minsan lumuluwag yung clamp. Pag lumuwag yung clamp, aangat ng konti yung injectors, sisingit ngayon yung mga carbon dito. Doon na po magsisimula yon. At doon nang gagaling ngayon, yung tilamsik, yung usok. So, ibig sabihin, hindi pa pala blow by yung makina mo. Dito ka lang pala nagkaroon ng problema. Ang next po mga kapatid, ito, tataas ang kilay nyo. Ito po ay comment po ni Migo. Sir Randy, may kasa dyan sa Marcos Highway na top up lang ginagawa sa mga nagpapa-PMS. Inuuwi po ng mga mekaniko ang natitipid nila na engine oil dahil may weekend sideline sila sa pwesto nila. Na ilalabas nila ang tinipid engine oil kapag nag-road test sila. Kawawa ang customer, mukhang gawain yan ng mga technician sa kasa. Sana hindi po totoo to, lalong-lalo na't kasa ang gagawa nitong mga bagay na to. Sana hindi po totoo. Pero kung ang style ng owner or ng may-ari ng sasakyan ay nagta-top up lang siya, ganyan po talaga ang mangyayari katulad po nung sa Toyota Rush. Kasi hindi niya talaga naaalis yung mga lumang langis. Kung halimbawa, after 4 months or 5 months, nababawasan kasi yan eh. Siyempre, talaga namang kinukonsumo rin ng engine yun. So yung nababawas na langis na yun, halimbawa, 1 litro, maglalagay lang siya ng 1 litrong oil. Magta-top up lang siya, makukompleto na niya. Biyahe na naman. Ang hindi niya nalalaman, yung mga dumi, yung mga sludge, yung mga moistures, yung mga carbon deposit, yung mga soot na nandoon sa loob ng engine, hindi niya naiaalis yun. At yun po ang nagiging sobrang dami ng dumi, sobrang dami ng carbon, sobrang dami ng, yun nga, yung ipinakita ko sa inyong langis na malagrasa na po ang itsura. Kasi hindi siya nag-change oil. Kaya wag po niyong gagawin na magta-top up lang po kayo. Wag niyo pong katamaran na mag-change oil or dalhin niyo sa kahit sa sinong mekaniko or talyer na nandyan sa tabi niyo po. Madali lang naman mag-change oil. Pero kung wala kayong gamit, ipagkatiwala niyo yan sa mga talyer na malapit po sa inyo. Meron pang isang nag-comment dito, minsan ang cost ng sludge kapag nahahalo ang ibang brand ng oil. Sakit din ng ZZ engine. Ito naman ay sabi ni Don Ante Madlang Bayan. Tama po yun, hindi pwedeng paghalu-haluin ang iba't ibang klase ng langis. Magkakaiba po yan ng timpla. Magkakaiba po yan ng viscosity. At siyempre, kung mahahalo yung manipis sa makapal, yung polysynthetic sa hindi polysynthetic, sa mineral, naku, magkakaroon ng problema yung timpla niyan. No? Kaya ang mangyayari, magbe-breakdown yung langis mo hanggang doon sa mapunta siya, sa maging sludge na siya, maging carbon, maging soot, at hindi po makakatulong sa inyong mga makina. At bilang panghuli po mga kapatid, ito po ay comment ni Raymond Vincent Cayeta. Sir, mukhang meron naman kayo ma-explain or masabi tungkol doon sa estudyanteng tumalon at nabagsak sa isang inosenteng sasakyan na ngayon ay makakasuhan yung driver. Alam mo na siguro kwento doon, tumetrending na ngayon.
Alam nyo mga kapatid, ayokong pag-usapan yung tungkol doon sa pagtalon ng estudyante. Kasi napaka-tragic niyan, huwag na nating ulit-ulitin yan at kung mapapanood ng mga kamag-anak yan or ng mga magulang nila itong vlog na to, hindi po tayo makakatulong sa kanila. Huwag na ho nating pag-usapan yan, bahala na po ang pamilya nila na ayusin po yung napakatinding trahedya na yan sa kanilang pamilya. Ngayon, yung sinasabi mo na nadamay yung sasakyan, no, at makakasuhan, hindi na po yan kinasuhan, hindi na po itinaas ng piskalya yung kaso dahil kita naman nga po yung ebidensya, yung mga CCTV at maging yung magulang po nung estudyante ay hindi na po sila nag-file ng kaso. Pero ang tanong kasi diyan, bakit nga ba madadamay yung sasakyan? Inosente nga po siya dahil galing sa taas yung yung bumagsak, no? Alam niyo mga kapatid, meron akong kaibigan na ganyan din dito sa Angono. Ito'y kumpare ko pa, nakaparada yung kanyang sasakyan diyan sa highway, diyan sa Angono, may bumanggang motorsiklo, patay yung bumanggang motorsiklo. Sobrang bilis Pero yung kaibigan ko, nakaparada siya, nakatabi na yon. Alam niyo po, nakulong yung kaibigan ko. Kulong siya hanggat hindi nila napagkasunduan nung kamag-anak, nung namatayan. At itong kaibigan ko, yung yung compensation na dapat mapunta doon sa namatay na motorista, hindi siya nakalabas ng kulungan. So nung nagkaayos na, nawala na yung kasuhan, nawala na yung demandahan, at nakalabas na po sa kulungan yung aking kaibigan. Ganun po kasi yun. Kapag ka mayroong ganyan na aksidente at mayroong nasawi na buhay, kung sino yung driver ng sasakyan na yon na involved sa aksidente, talagang kailangan siyang i-hold at imbestigahan para malaman yung lahat ng pangyayari, lahat ng anggulo. Kailangan malaman yun. Kahit na siya pa, yung nasa tamang lane or siya pa yung nasa tama, no? Hindi pwedeng makakalusot siya ron. I-detain siya, i-hold siya para maimbestigahan at patutunayan ngayon niya na wala siyang kasalanan. Ganyan po kasi yung batas natin. Kaya merong isang senador yata na iaamyenda po yata yung batas na yan. Sana nga po gawin nila. Kasi kawawa rin naman yung walang kaalam-alam doon sa aksidente na yon, hindi niya sinasadya na nagkaroon ng ganong klaseng aksidente. Aksidente nga na siya pa makukulong at siya pa yung magbabayad ng sobrang laki dahil nga po kailangan magkaroon ng kasunduan. So, yung nangyari doon sa bata, kalimutan na po natin yan. Ang tutukan natin ngayon, itong senador na to na mag-aamyenda po sa batas na yan. Kasi ang pinakamahirap dyan, mga kapatid, yung wala kang CCTV, yung wala kang witness, tapos may bumangga sa likuran mo or may bumangga sa harapan mo. Syempre, ang pagkampihan ng batas dyan, yung nasawi, yung namatayan. Ikaw ngayon nabuhay, ikaw ngayon ang talagang mapoprosecute dyan. Kaya mga kapatid, yung mga pumaparada sa mga highway, no, napakadelikado po niya. Kapag ka merong motorsiklo or iba pang sasakyan na bumangga dyan, ang sasabihin lang po, kung hindi ka pumarada dyan, wala sanang madidisgrasya, wala sanang maaksidente. Ganun po ang nangyari doon sa aking kaibigan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Mag-iingat po tayo sa pagmamaneho at lagi po nating isaisip, no, ang pagmamaneho ay isang trabaho, no, isang gawain na kahit ang buhay mo ay nasa bingit ng kamatayan, maging ang mga taong pasahero mo at maging ang mga tao sa paligid mo. Kaya dapat todo ingat po tayo, lagi tayong mananalangin once na tayo ay umakyat na sa ating sasakyan at hawak na natin ng manibela na tayo po ay maiwas sa mga aksidente at kapahamakan. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.